Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon. And ngayong hapon pong ito, ang sermon na ating maririnig ay isinulat at originally pinreach po ni Reverend Ted Gray. Siya po ay galing sa First United Reformed Church in Oak Lawn, Illinois. At ito po ay pinreach noong 2020. Ngayon po, bago tayo magsimula, may we all bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, O Lord, we come before your word with hearts that are longing and seeking for more of you and more of your truth. We seek for your comfort, we seek for your grace, and may you, O Holy Spirit, guide us and lead us more to Christ as we listen to your very word. We honor you today and we continue to worship you. And this we pray in Jesus' name. Amen at amen. Ayun po. Nung nakaraang linggo po, I think familiar naman po tayo. Maliban sa Christmas, maliban sa mga New Year celebrations, isa po sa mga narinig natin sa balita ay nagkaroon ng medyo mabigat na trahedya sa ibang bansa. Yung pag-crash po ng plane sa South Korea na siyempre lahat po ay nakakalungkot naman talaga. Kahit po kami na lilipad next week minsan na naiisip kayo. Mabuti ang Panginoon. And doon po sa plane crash na yun, sabi doon 179 out of 181 people died. So imagine the pain, imagine those people who have lost their lives and lost their loved ones. And this is a reality that happens to everyone. And at any given time in history, and actually kahit naman hindi lang naman ngayon ito nangyayari, we always witness or we witness tragedies around the world and all throughout the histories. Mga sunod-sunod na mga natural disasters, nakakarinig tayo ng mga balita, hindi lang dito sa Pilipinas, but even sa ibang bansa. Pero dito sa atin, madalas sunod-sunod na bagyo, di ba? Maraming mga naapektuhan, may mga delubyo na pinagdaanan, may mga landslides, may mga naapektuhan, mga bahay, mga nawala ng tirahan. Hindi lang landslide, kundi may mga bulkan na pumutok din. Di ba? Simula nung nakaraan, marami tayong naririnig na mga bulkan na nag-aalboroto or minsan yung iba tuluyan ng pumutok. At hindi lang doon, kasama doon yung mga earthquakes na nababalita natin sa ibang bansa. Ito yung mga natural disasters na naririnig natin. Pero hindi lang natural disasters yung mga maaari nating makita. Meron ding mga disasters na sinasadya ng tao. Ito yung mga sa ibang bansa na naririnig natin, yung mga mass shooting na hindi natin maintindihan kung paano nila naiisip na sa crowded area maglalabas sila ng baril at without control, just try to shoot everyone that they see. Ang mga naririnig natin, mga kabataan pa yung iba. Mga terrorist attacks everywhere, and the worst part, the continuous news and rumors and mga balita tungkol sa war, mga gera ng iba-ibang bansa. Dagdag pa natin yung mga nakaranas ng kahirapan dahil sa mga karamdaman. At alam natin na tayo mismo ay may mga mahal sa buhay at mga kasama dito sa church na may pinagdaan ng ganun. Yung nakaraan pandemic, ito may mga nagkasakit, may mga taong nagkasakit ng cancer or merong namatay dahil sa kakulangan sa pagkain or merong mga terminal illnesses or may mga pain na nararanasan, hindi lang sa physical but even sa puso. May mga nakaranas din ng heartaches or relationship problems. May mga nawala ng mahal sa buhay. May mga broken relationships. May mga nakaranas ng broken families that led to their emotional challenges. Pero ito pong mga nabanggit ko, though madami-dami to, pero in reality, parang maliit pa rin to if to be compared sa kung ano mapaman yung pwede nating maisip na suffering na pwedeng maranasan ng bawat isa, ng bawat tao. At sigurado po ako na kahit kayo ay marami pang pwedeng idagdag sa listahan na nabigay ko. Sa lahat ng aspects, sa lahat ng pwede nating maranasan sa buhay. Parang yung sinabi ni Job sa 5:7. Job chapter 5, verse 7.
but man is born to trouble as the sparks fly upward. Or even in Proverbs 14 verse 13, even in laughter, the heart may ache. Totoo naman yun. Even in the joyous times, may mga moments of sadness and pain. And the end of joy may be grief. At sa mga reality na to, sa mga bagay na naririnig at nakikita natin at mga pinagdadaanan ng bawat isa, yung mga realization na when people face trouble or sufferings and suffer because of it, maraming mga pwedeng reaction na pwedeng maisip ang tao, or hindi lang reaction na naiisip, pero kung reaction na nagagawa nila or nagiging response nila sa mga ganitong aspects. At iba-iba yung pwede natin makita sa kanila. Merong mga tao na pag nakaranas ng ganitong matinding dagok or challenges sa buhay, madalas nagtatanong sila na bakit niya hinahayaang maghirap ang tao? Diba? Yung very common term na why would God allow suffering in this world? At actually, familiar na familiar yung term na yun kasi yun yung common na argument na ginagamit ng mga tao against the existence of God. Kasi nga daw, kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay mapagmahal at mabait sa kanyang mga anak, bakit niya hinahayaang mag-suffer yung mga tao? Kung totoong mabuti ang Diyos, bakit may suffering? Bakit niya hinahayaang magkaroon ng bagyo o delubyo o pandemic man? Bakit niya hinahayaang magkaroon ng matinding galit o hindi pagkakaintindihan or pagkakaroon ng samaan loob ang mga tao na nagli-lead sa pain or even worse, nagli-lead sa matinding away or worse, patayan or even worse dahil sa galit na yan at hindi pagkakaintindihan, wars between countries na hindi lang sila ang affected, kundi yung mga tao sa paligid nila. Bakit nga ba may ganun? At ito pa yung ibang tanong na bakit kung sino pa yung mabuti? Ayan. Bakit sino pa yung mabait at mapagmahal ay sila pa yung nakararanas ng pain or suffering or sila pa yung nakakaranas ng sakit or na aksidente or even namatay or nawala ng buhay? Yung iba naman po, pag nakakaranas ng ganito, natututo sila na magalit sa ating Diyos pag nakaranas ng matinding heartache. Tulad nung asawa ni Job, sa Job, nung nakaranas si Job ng paghihirap, ang sabi ng asawa niya kay Job, sa Job 2, verse 9, do you still hold fast your integrity? Nung nakita niya na ganito na katindi yung pinagdaanan ng kanyang asawa, ang sabi niya kay Job, curse God and die. Yun ang binanggit ng asawa niya sa kanya nung nakaranas siya ng mga ganitong challenges. Na parang sinasabi niya sa kanya na kung ang Diyos ay may likha ng lahat, siya ay all-powerful, all-knowing, and in control of everything, mapagmahal at mabait. Kung ang Diyos ay mabait, tapos hinayaan ka pa rin niya na makaranas ng ganyang katinding sufferings, isumpa mo na lang siya at hayaan mo na lang na mamatay ka dahil wala na rin namang pag-asa at saysay yung buhay mo. Parang ganun yung sinabi. Parang ganun yung bigat nun. Curse God and die. And hindi lang naman isa lang yung nagsasabi din. There are millions of people who share her pessimistic attitude towards the troubles of life, towards the power of God. And that's a reality. Pero tayo ay pinapaalalahanan lagi ng salita ng Diyos. Tulad ng narinig at nabasa natin kanina sa 2 Corinthians 1. Yung passage na nabasa natin kanina, it gives us a completely different reaction. Ibang-ibang reaksyon, ibang-ibang response pagdating sa kung paano ba natin haharapin yung mga challenges and yung mga trials natin sa buhay. Na instead na questionin mo yung mga motives ng ating Panginoon, bakit nga ba niya ginawa to? Bakit niya hinayaan ganyan? Instead na i-doubt mo yung kakayanan ng Panginoon sa buhay mo. At kahit magtanong kung may Diyos nga ba talaga, or even dumating sa point na maging sobrang pessimistic ka sa buhay because of all those things that are happening, the Scripture tells us that we have the reason to praise God even in our troubles. And that's what we have read. Na patuloy tayong binibigyan ng encouragement ng ating Panginoon galing sa salita niya
na despite of all these things, meron at meron tayong pagkukuna ng encouragement at panghahawakang katotohanan pagdating sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kasi yung context na binasa natin na hindi tungkol sa pagpupuri sa Diyos sa mga pagkakataong maganda ang nangyayari sa atin. Hindi yun yung context nun. Hindi yun yung nagpupuri tayo sa Diyos pag okay na ang lahat, or nagpupuri lang tayo sa Diyos pag everything is good according to plan, everything's working and happening according to what we want to experience or happen in our lives. Pero hindi po yun yung nabasa natin kanina, kundi ito ay tungkol sa pagpupuri at pagsamba sa ating Ama sa langit sa gitna ng ating paghihirap. Of how we are still to praise God in the midst of challenges. Sa verse 8, nabasa natin kung gaano katindi yung naranasan niyang affliction sa Asia. Yung binabasa natin from 8 to 11, na a point na sobrang desperado na nila, sobrang despair and sobrang challenges na meron sila, na parang wala nang pag-asa na mabuhay pa, up to the point of putting it as if they're the good as dead. And the Apostle Paul suffered greatly because of his relationship to Jesus Christ. And that's really the reason for it. He suffered a lot of things because of his genuine and true relationship to Jesus Christ. Pero kahit ganun yung mga pinagdaanan niya sa buhay, of all those troubles and sufferings na naranasan niya, he points us to our Heavenly Father and calls us to praise Him even when we face the greatest sorrows and troubles of life. And that is His encouragement to us. And that is the Word of God that is encouraging us right now. Kasi dito makikita natin at patuloy nating mariremind ang ating mga sarili sa listahan na pinrovide ni Paul pagdating sa ano yung mga reasons kung bakit patuloy pa rin natin nakakayanin at makakaya na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos despite of all those challenges in life. And actually, yung unang reason ay mababasa natin sa verse 3. The first reason is can be found in verse 3. Ang sabi dito, that it is because God is the Father of Jesus Christ. That's the first reason. At doon pa lang sa unang reason na yon, that alone makes Him worthy of all praise, regardless of all our circumstances. Regardless kung ano man yan, doon pa lang He is worthy of our praise. At anong ibig sabihin kasi nun? It was because out of the immeasurable love of the Father, He gave us His only begotten Son. Out of that great love, binigay niya ang kanyang anak para sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son, His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And that's John 3:16. Kung sino man ang nakatanggap at nakaranas ng buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoon, ay alam na kung ano man ang pwedeng pagdaanan sa buhay, kung anumang challenges man yan, kung anong paghihirap or pain, ito ay walang-wala kung ikukumpara sa glory na naghihintay sa atin sa pagbalik ng ating Panginoon. Lahat ng ito na naranasan natin. Whatever trouble that we face, whatever pain that we experience, whatever sorrow that floods into our lives, we who believe in the Lord Jesus Christ will praise our Heavenly Father for the gift of His Son. And we praise Him for that. At lahat ng ito ay dahil lamang sa pananampalataya kay Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas. At dahil sa regalong ito sa atin, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan at naging mga tagapagmana ng Kanyang kaharian. We get a glimpse of that between the lines of verse 5. Pagbabasahin natin ulit yung verse 5. So 2 Corinthians 1 verse 5. For as we share abundantly in Christ's suffering, so through Christ we share abundantly in comfort as well. Christ suffered and died that our sins can be forgiven. Pinatawad ang ating mga kasalanan at inalis ito sa atin. As far as the east is from the west, cast out into the depths of the sea, never again to be remembered on the time of judgment. That is the gift that was given us.
Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon, that the gospel of Christ in our lives, ang tanging panggagalingan ng ating kaaliwan or comfort sa ating buhay. That our ultimate comfort is found not in our possessions. Again, our ultimate comfort is not found in our possessions or circumstances of life, but only found in Christ alone. Hindi sa kung anong meron ka, mga kapatid. Hindi sa kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Pero ang comfort natin, ang totoong comfort natin ay tanging sa Panginoon lamang. Kaya nga po sa Heidelberg Catechism, napakaganda po ng pag-present sa atin ng katotohanan na to. That what is your comfort in life and in death? That I am not my own, but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior, Jesus Christ. He has fully paid for all my sins with His precious blood and has set me free from the tyranny of the devil. He also watches over me in such a way that not a hair can fall from my head without the will of my Father in heaven. In fact, all things must work together for my salvation because I belong to Him. Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Napakagandang katotohanan na patuloy natin pwedeng panghawakan. At nawa sa kalagitnaan ng ating kahirapan, tayo pong lahat ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. Sa mundo man ay ito ay isang kahibangan para makita na nagsasuffer ka na nga tapos kaya mo pa rin magsabi ng praise the Lord or kaya mo pa rin magpakita ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Sa ibang tao, it's not normal. Parang may problema ka na talaga. Parang ibang klase yung simbahan kung nasaan ka. Pero sa atin, nawa ay makita natin to bilang isang matibay na sandigan at katotohanan na patuloy natin kayang panghawakan sa ating buhay. It is all because of the salvation from sin that He has given to us through the gift of faith in His Son, Jesus Christ. Ang lahat ng naniniwala kay Hesukristo at tumatanaw sa Kanya ng may totoong pananampalataya ay makakahanap ng kaaliwan at kapayapaan. Dahil sa katotohanan na ang kanilang kaligtasan ay mas mahalaga at mas mataas pa sa kahit na anong kahirapan na pwede nating maranasan dito sa mundong ito. Itong kapayapaan na meron tayo, itong kaligtasan na pinanghahawakan natin, at itong Panginoon natin na si Hesukristo ay mas mahalaga pa sa kahit anong loss na pwede nating maranasan dito sa mundong ito. At sa scriptures, isa pang matinding halimbawa na sinabi ni Paul pagdating sa pagbasa natin sa 2 Corinthians 1, ang isa pang reason is that he was a man who suffered on account of his relationship to Christ. Dito makikita natin na si Paul mismo, yung isa sa mga examples ng mga nakaranas ng suffering na pinag-uusapan natin ngayon. Tayo may mga personal sufferings tayo. Pero even Paul in itself, as he was writing this, makikita natin na siya mismo ay nakaranas ng ganong sufferings. At it was Jesus Himself who warned that all who follow Him would face persecution just as He did. At dito makikita natin yung matinding pinagdaanan ni Apostle Paul. Nakaranas siya ng matinding persecutions kahit saan siya pumunta. Nakaranas siya na nakulong dahil sa kanyang ginagawa. Nakaranas siya ng matinding galit at poot mula sa ibang tao. At nakaranas siya na pinagdududahan din siya ng mga tao na pinag-share niya ng salita ng Diyos. Ganon katindi yung ministry na pinagdadaanan niya na wala ni isa na smooth sailing na ministry. Lahat, kahit saan siya pumunta, may suffering, may persecution, may heartaches, may failures, may rejections, may doubts. Pero hindi lang yun na naranasan niya. Sabi pa sa scriptures, meron din siyang naging challenges physically. Sabi, he is small in stature,
or nagkaroon siya ng thorn in the flesh na marahil hindi naman in-explain explicitly kung ano yung thorn na yun. And even scholars even say na marahil may problem din siya sa mata. Sabi pa nga sa 2 Corinthians 10 verse 10, "For they say," sabi ng ibang tao tungkol sa kanya, "His letters are weighty and strong." Matindi yung mga letters na sinusulat ni Paul. "But his bodily presence is weak, and his speech of no account." Magaling siya magsulat, pero parang walang dating. Yun ang sinasabi sa kanya. Parang wala siyang dating. Pag magsalita, hindi magaling. Ganun yung mga atake sa kanya, straightforward. Pagdating sa pagka-question sa kanya bilang totoong apostle ni Christ. Yet even those who have just even a casual acquaintance with the Apostle Paul realized that he was a man who truly knew what joyful comfort is all about. Tulad ng sinabi sa ating catechism natin ngayon, maraming taon pa man bago ito na isulat, he knew that his life was not his to live as he might choose, but he belonged, both body and soul, in life and in death, to his faithful Savior, Jesus Christ. Yun yung patuloy natin nakikita sa buhay niya. He realized that even though he himself was known as the chief of sinners, known as the persecutor of the church, and one of the most undeserving recipients of grace that could be found, Christ had yet fully paid for all his sins with his precious blood and set him free from the tyranny of the devil. Kahit na nung siya ay nasa Asia, na nakaranas siya ng sobrang tinding hardships, na even naisulat niya sa verse 8 to 11, he realized that the Lord watches over him in such a way that not a hair could fall from his head without the will of his Father in heaven. At dahil doon, nasulat niya ang isa sa mga tandang, alam nating verse sa Bible in which that is Romans 8:28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. He knew firsthand what the authors of the Catechism would write centuries later, kahit hindi pa niya nakita yun, that I belong to Him. Christ, by His Holy Spirit, assures me of eternal life and makes me wholeheartedly willing and ready from now on to live for Him. Sabi dito marahil si Paul ay hindi niya alam yung term na creature comforts. Sabi to ni Pastor Reverend Ted Gray. Yung creature comforts. And actually ako po hindi ko rin alam yun. Ngayon ko lang nabasa yun. Pero nung sinearch ko, pag sinabing creature comforts, yun yung mga bagay na nagbibigay ng comfort sa bawat isa sa atin, sa bawat tao. At hindi lang siya nagbibigay ng comfort, but also makes life more enjoyable. Yun daw yung creature comforts. Ang example nun is a comfortable living condition. Magandang bahay, or hindi man malaking bahay, kundi maayos at cozy na bahay. Napakalambot na kama. Or you have food and drinks available, meals or coffee or refreshing drinks. Or ang example pa nun is entertainment, TV, music, reading, or phone. And even climate control na meron tayo. AC, pag mainit, may aircon tayo. Pag malamig, sa ibang bansa, nag-heater sa atin, ine-enjoy natin yung lamig. Comforting din yung lamig sa atin. Pero sa ibang bansa, pag sobrang lamig na, may heaters nilang tinatawag. Pero yun yung sinasabi na comfort, creature comforts. At dito sinasabi ni Pastor na marahil di man naranasan ni Apostle Paul yung mga comforts na meron tayo ngayon, na blessings din sa atin at kaginhawahan din sa atin sa ating pamumuhay. Ang mahalaga ay ito ang nalaman niya, that the only true comfort that we can have in life and death is the saving faith that we have in Jesus Christ and no one else. At nawa ito ay isang katotohanan na patuloy natin panghahawakan sa ating buhay. Na kahit anong circumstances ang meron tayo sa ating buhay, heartbreaks dahil sa ating mga relationships, challenges, and situations, kung nakaranas man tayo ng mga panghihina, and that even our health, our physical bodies would fail us,
or may traumatic moments man tayo na nararanasan sa buhay, if we have saving faith in Christ alone, we have reason to praise our God. We have the very reason, and always have the reason to praise Him. To eagerly praise the Father for the gift of His Son and the gift of eternal life that comes through Him by faith. Sa verse 3 po to verse 5 ng ating scripture, patuloy po tayong binibigyan ng reason para papurihan ang ating Panginoon kahit na ano pa man ang challenges na pwede nating harapin. Sabi sa verse 3, sinasabi dito that our Heavenly Father is the Father of mercies and God of all comfort. Isa pa po yun sa katotohanan na patuloy natin kayang panghawakan pagdating sa mga ganitong bagay. And even David described the compassion of God in Psalms 103, verse 13 to 14. The Word of God says, "As the Father knows compassion to His children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame. He remembers that we are dust." At sa atin po dito na mga magulang, sa ating mga katatayan at even sa ating mga kananayan, alam natin kung gaano na lang tayo ka-concern sa ating mga anak, lalo na kung may mga pagkakataon na sila ay makakaranas ng mga challenges sa buhay. Alam natin na hindi natin kayang patigasin ang ating puso at patuloy na i-address at tulungan at alalayan ang ating mga anak pag sila'y may pinagdadaanan sa buhay. Ganun na lang ang puso ng isang magulang sa kanyang anak. At nawa tayong paalalahanan na ganun din yung sinasabi sa scripture na pagdating sa ating mapagmahal na Ama sa langit. That His compassion for us is grounded in His identity as our Creator, and His compassion is grounded in our identity as recipients of His grace through faith in Jesus Christ. Dahil yun po yung katotohanan na even tayo mismo, habang tayo ay tumatanda, patuloy nating nararamdaman at nararanasan yung kahinaan o yung karupukan ng ating buhay. Hindi yung karupukan ng puso, kundi yung karupukan ng ating buhay, lalo na yung ating physical na pangangatawan. Hindi tulad nung tayo mga bata pa na malakas pa na kaya nating gawin ang lahat ng parang hindi napapagod. Habang tumatanda ay nakakaramdam tayo ng sakit kung saan mang parte ng ating katawan. Ultimo, uupo o tatayo na lang galing sa pagkakahiga ay minsan pahirap na ng pahirap. Physically, pahina na po tayo ng pahina at alam natin na balang araw, tayo pong lahat ay mamamatay din. Tayo makakaranas din ng ganitong pagkakataon. Alam po natin na ito ay isang bagay na hindi natin maiiwasan. Actually, ang hindi lang po natin alam is kung paano tayo mamamatay. Pero ang alam natin, tayo din ay mamamatay at mawawala dito sa mundo. Hindi natin alam kung ito ba ay isang mahabang process na matindi yung pagdadaan or minsan yung ibang tao tulad na matagal na magiging bedridden or yung iba, hindi natin alam kung marahil yung iba ay makakaranas na parang biglaan lang na sila ay kukunin na ating Panginoon. Hindi natin alam yun. Pero pinapaalalahanan tayo na hindi natin dapat masyado ikangamba or ika-worry yung mga bagay na iyon. Dahil alam natin na ang ating Panginoon ay may awa at malasakit sa atin. Ang ating Panginoon ay may habag na patuloy na pinapakita sa atin. Siya ang naglikha sa atin at alam niya kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ito. Sabi sa Psalms 139 verse 16, "Your eyes saw my unformed substance. Even when we were not yet born, the Lord knows us. In your book were written every one of them." Ibig sabihin, every days of our lives. "The days that were formed for me, when as yet there was none of them." Bago pa man ako mabuhay, hanggang sa ako ay nabubuhay dito sa mundong ito, at hanggang ako ay mamatay, alam ng ating Panginoon. And then because of that, He comforts us. In verse 4, assures us that He comforts us in all our troubles, sa buong buhay natin. At dito binigyan pa tayo ng isa pang rason, sabi sa verse 4, "So that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by our God." Yun pa yung isang reason kung bakit
hinahayaan tayo na makaranas ng ganito at binibigyan tayo ng rason na makapagpapuri pa rin sa ating Panginoon. Marahil po alam natin to by principle. Alam natin to in terms of knowledge, in terms of understanding the Scripture. Pero in reality, naiisip ba natin talaga na ang mga troubles na meron tayo, yung mga challenges na pinagdadaanan natin, or yung hardships na marahil pwede nating pagdaanan sa ating buhay, or even in our relationships, or even sa ating mga trabaho, or even sa mga plans natin, nakikita ba natin na ito ay naaayon sa kalooban ng ating Diyos para magkaroon tayo ng pagkakataon na maranasan ang Kanyang matinding comfort sa ating buhay? Nakikita ba natin yung ganong pagkakataon at ganong katotohanan na minsan kaya tayo nakakaranas ng ganito ay para tayo ay magkaroon ng opportunity na maranasan ang kalinga ng ating Ama sa langit. Maranasan ang pag-aaruga niya sa atin at paggagabay niya sa atin at pagbibigay niya sa atin ng comfort sa kalagitnaan ng ating mga challenges. Have you considered that the sovereign Lord allows those troubles so that you may experience His peace, which surpasses all understanding, in order that in turn you can comfort others with the same comfort that you have received from the Lord? It doesn't just end in comfort. It doesn't just end with receiving the comfort from the Lord, but we are being encouraged as well that through that comfort that we receive, we can share that comfort as well. Na tayo po bilang mga anak niya at bilang isang pamilya sa Panginoon, nawa patuloy natin panghawakan na tayo din ay makapagbigay ng comfort sa bawat isa. Huwag po tayong magtigasan ng ating mga puso at hayaan natin na makita natin ang kahinaan at mga pinagdadaanan ng bawat isa. Reminder lang po sa ating lahat. Actually po sa sermon ni Pastor, nakwento rin po niya dito na merong isang babae na nakilala niya na may breast cancer. Yun po yung kwento niya. Na para daw maiwasan na kumalat yung sakit sa kanyang katawan, kailangan daw tanggalin yung magkabila niyang dibdib. Ang tawag daw po dun is double mastectomy. Parang ganun po yung tawag. Para matanggal at maiwasan pang kumalat yung cancer cells sa katawan, kailangan nang tanggalin yung parehas na dibdib. Tapos ang nakwento ni Pastor, every time daw na binibisita niya yung babae, ang lagi niyang sinasabi na kung sakali daw na may makilala siya na may breast cancer, kung may makilala daw si Pastor na may ganong karamdaman din, lagi niyang nire-request na ipaalam daw sa kanya lagi. Pastor, basta pag may nabalitaan ka na may breast cancer din, sabihin mo sa akin. Kasi gusto daw niya makilala. Gusto daw niya makausap. Gusto niyang ma-meet yung taong yon para ma-encourage at makwento din sa kanya yung mga pinagdaanan niya. Sabi nga ni Pastor, patungkol doon sa taong yon, she could comfort others in a way that I could not. She could minister to others who were facing cancer much more effective than I could. Dahil siya ay nakaranas sa ganong pagkakataon na marahil si Pastor noong time na yun ay wala pa siyang case or experience pagdating sa ganong karamdaman. And that's the reality of why we also suffer. Of why God allows us to experience some hardships in life. Not just for our sake, but also for others' comfort as well. When you and I suffer, we are to rest in the sovereign mercy of our Lord and find comfort in His care. Tapos pagkatapos nito, tayo ay dapat na mapatuloy sa ating buhay para tayo din ay makapagbigay ng comfort sa iba. To comfort others with the comfort that we ourselves have received from the Lord. And this passage also points out that God uses our suffering for our good. Hindi lang for our comfort, hindi lang for the comfort of other people, but also for our good. At alam ko, familiar naman tayo na sa truth na ito. Pero in reality, pag dumadating yung mga problems na ganito sa buhay, pag dumadating na yung mga challenges, pag nandyan na yung kinukulang ka na financially sa mga, na isustain yung mga kailangan mo or nakaranas ka na ng matinding weakness sa katawan, yung mga challenges na ito, yung pain, marahil baka hindi ito yung una nating naiisip. Marahil baka hindi ito yung unang truth na pwede nating maisip.
Kasi yung reality na mas focus tayo sa kung ano yung nararanasan natin rather than the truth that is behind and in everything that is happening in our lives. Pero nawa, mas nagfo-focus tayo sa nararanasan natin instead of focusing on our sovereign Lord. At kung magfo-focus lang tayo sa Panginoon, more than any troubles of our lives, kung magfo-focus lang tayo sa Kanya, more than all the pains that we can experience, makikita natin at ma-realize natin yung katotohanan sa verse 4. That truth that He comforts all us in all our troubles. If we will just be focusing on the Lord, even in our times of trials, we will always be reminded of that truth. Na makikita din natin ang katotohanan na sa bawat kahirapan, bawat pain, bawat pagsubok natin sa buhay, tayo ay pinagtitibay nito. It increases our endurance as we rely on God's strength and not ours. Tayo hindi lang pinagtitibay physically or parang sanay na ako sa pain, sanay na ako sa ganyan. It's not for our own sake, but rather that those weaknesses will point us to be stronger in our faith, all the more in our ability to rely on God. Kasi marahil may mga challenges naman talaga na talagang ang Panginoon lang ang nagsusustain sa atin, na totoo yun. Sa verse 6, pakikita natin ito. Sabi dito, if we are afflicted, it is for your comfort and salvation. And if we are comforted, it is for your comfort, which you experience when you patiently endure the same sufferings that we suffer. The woman who needed the double mastectomy endured the pain of surgery and the treatments that followed because she knew the comfort of God. Hindi lang niya nalaman yung comfort, kundi pati yung katotohanan sa verse 9 tungkol sa kung gaano kabigat yung pinagdaanan ni Paul sa Asia. Marami nagsasabi ng kung ano-anong possible na nangyari kay Paul sa Asia noong time na yon. Well, hindi man nasulat specifically lahat. Pero alam natin na sa sobrang tindi ng pinagdaanan ni Paul na parang death sentence na sa kanya ito. Na parang hindi niya alam kung makakatuloy na siya or eto na ba yung time na mamamatay ako. Kaya nga sinulat niya sa verse 9, but that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. And that's the very point of all those things. Hindi para ma-realize niya kung hanggang ganito lang yung kaya niya. Hindi para ma-realize niya na ganito pala ako kalakas. Kundi para ma-realize niya na hindi niya kaya on our own and has caused him to fully rely on God who raises the dead. Since God has the power to raise the dead and since there is no obstacle that He cannot conquer, we are to find comfort in knowing that we rely not on our power but on His power within us. Yun po ang masarap na katotohanan na patuloy na pinapakita sa atin ng ating Panginoon. At isa pa rin pong reason para tayo makaranas ng comfort sa ating lahat ng ating pinagdadaanan sa ating buhay ay nanggagaling sa katotohanan na binigyan tayo ng pangako ng ating Panginoon na ililigtas niya tayo hanggang sa huli nating kaaway. Na patuloy tayong ililigtas ng ating Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan nating kaaway. At ano ba yung kahuli-hulihan nating kaaway? It is death. It is death in itself. Ang kamatayan. Sabi sa verse 9 to 11, makikita natin kung paano siya nakaligtas sa mga threats ng kanyang buhay. Either sa mga circumstances or mga calamities na pinagdaanan niya o marahil mula mismo sa mga taong tumutuligsa sa kanya at gusto siyang mamatay. Yet the Lord delivered him from that death sentence. Kaya gano'n na lang katindi yung kagalakan na nakita niya at nakikita natin sa kanyang puso dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Pero yung reality na hindi naman lahat ganun, di ba? Hindi naman lahat nakaranas ng deliverance sa mga troubles. Hindi lahat ng Kristiyano ay nakaranas ng same circumstances ni Paul na na-deliver siya. Marahil nakakaranas ng same suffering, marahil nakaranas din ng same persecutions, nakaranas din ng threats sa kanyang buhay.
Pero instead na sila ay makatakas at makalaya dun sa threats na yon, sila po ay namatay at nabawian ng buhay. Ito ay nangyayari sa panahon din natin ngayon, na maraming mga Kristiyano ang nakakaranas ng paghihirap dahil sa kanilang pananampalataya. At ito ay nangyayari rin even during the early times of the early church kay Stephen, isa rin sa mga kasama ng time na yon, na nakaranas siya ng matinding paghihirap dahil patuloy niyang ipinalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. Kahit na ayaw nilang marinig ito. Kahit na ayaw ng mga tao nung panahon na yun na makarinig ng salita ng Diyos. Pero dito, instead of being delivered by the providence of God, instead of him being delivered just like what Paul experienced, Stephen was stoned to death. Ibig sabihin ba nito yung promise ng Panginoon kay Paul sa verse 9 to 11 ay para lamang sa ilang Kristiyano pero hindi para sa lahat na may totoong pananampalataya sa Kanya? Yun ba yung ibig sabihin ng 9 verse 11? Siyempre po hindi. Hindi po yun yung katotohanan dito. The Lord delivered Stephen but not in the same manner as He delivered Paul. Though later, even Paul suffered martyrdom. God delivered Stephen from physical death the same way He delivered you and me and all believers from physical death. Nung panahon na si Stephen ay pinagbabato ng mga tao, nung sinimulan na siya na stoned to death, ano yung nakita niya? Sabi sa Acts 7 verse 54 to 56, now when they heard these things, they were enraged and they ground their teeth at him. But he, full of the Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. That's what he saw. And he said, behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God. And the Lord delivers us from that. Just like what we have seen in Stephen's death. The Lord delivers us from physical death. Hindi para sa katapusan ng ating buhay, kundi para tayo ay makalaya sa ating mga laman, sa ating katawang lupa na makasalanan. At sa paglaya natin sa ating katawan, tayo ay dadalhin niya sa kanyang banal na presensya. At sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating mga namatay na katawan ay bubuhayin muli ng ating Panginoon para muling makiisa sa ating mga kaluluwa at habang buhay na maninirahan sa presensya ng ating Panginoon. Dahil tayo ay tulad ng sinasabi sa catechism, not on my own, but belong body and soul, in life and in death, to my faithful Savior, Jesus Christ. At dahil dito tayong lahat na totoong nananampalataya sa Kanya, ay kayang harapin ang katotohanan ng kamatayan. Tulad nga ng sabi ni David sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. And that is a very comforting truth that we know. Na kahit hinaharap na natin, nasa harap na natin ang kamatayan, alam natin na ang comfort at kaaliwan ng ating Panginoon ay nasa kay Hesus Kristo lamang. And from this passage, we see that there is an all-surpassing comfort that overshadows whatever sorrow and heartaches may come our way. Pero paano nga ba natin mahahanap yung comfort na ito? Paano ba natin talaga panghahawakan at makikita yung comfort na sinasabi sa atin sa scriptures? Sa kalagitnaan ng ating mga kahirapan, lahat ng problema ng ating buhay, what is the key to know the compassion that comes from the God of all comfort? Where can we find that comfort? Sa pagbalik natin sa 2 Corinthians 1, we find salvation and strength from God in His Word through the faith in His Son. Christ is the focus of that passage, mga kapatid. Tanging si Hesus Kristo lamang. The third verse focuses on the identity of our God as being the Father of our Lord Jesus Christ. Verse 5 describes the sufferings of Christ and straightforwardly tells us that we who are Christians will
I will also suffer because we are Christians as well. But that verse also assures us that we will find comfort from the one who died for us. Siya ay namatay at muling nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And that we who deserve damnation instead became heirs of His kingdom. But to know that comfort, we must have saving faith in Christ alone. Kaya gano'n na lang ka-clear yung ating catechism sa question 2, dun sa binasa natin kanina. What must you know to live and die in the joy of comfort? 3 things ang sagot. First, how great my sin and misery are. Second, how am I set free from all my sins and misery? And third, how I am to thank God for such deliverance. The Apostle Paul was there giving approval to the stoning of Stephen. He was there. But by grace, only by the grace of God and convicting power of the Holy Spirit, he came to see how great his sin and misery really were. Ito'y dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay, sa buhay ni Paul. His regenerating power in Paul's life, that the apostle was given life from above and thus set free from all his sins. At hindi niya na siya nakafocus sa sarili niya mula noon. Simula noon, naranasan niya ang kaligtasan at pagtawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi na siya nakafocus sa sarili niya. Hindi na siya nakafocus sa circumstances ng kanyang buhay. Hindi na siya nakafocus sa mga challenges sa harap niya. Hindi na siya nakafocus lang sa kung ano yung pains na nararanasan niya. But only upon the sacrifice of Jesus Christ for every sinner who confesses their sin and turns in saving faith to the Lord Jesus. And that is the only focus that we can always and continuously see in Paul's life. After that, the rest of his life was lived in thankfulness to God for such deliverance, a life of true and deep gratitude. But the Apostle Paul's life should not be viewed as totally unique experience. Hindi ito para kay Paul lamang. Rather, that same experience of the conviction of sin and how we are set free from sin by the sacrifice of Jesus Christ must be normative for your life and mine. Then the same gratitude for salvation and the same surpassing comfort of God which marks Paul's life will also be experienced in your life and mine. Ito po nawa ang patuloy nating panghawakan, mga kapatid. Nawa tayo ay magkaroon ng totoong kaaliwan na makakamtam lamang sa totoong comfort na nanggagaling sa ating Panginoon. Praising Him, the Father of our Lord Jesus Christ, for salvation. And may we be ever grateful sa lahat ng pinagdadaanan natin for His compassion and care through all the troubles of life as He brings us, by the merits of His Son's perfect life and shed blood, into the glory of the life to come. And that is a word of God for us today. Let's all bow down our heads and let us pray. Panginoon namin Diyos, patuloy po kaming nagpapasalamat sa bawat paggabay mo sa amin sa katotohanan at pagbigay mo sa amin ng kalayaan sa aming pinagdadaanan sa buhay. Alam namin, Panginoon, na alam mo ang lahat ng aming pinagdadaanan. Marahil one way or another, kami po dito bilang isang simbahan ay alam namin yung mga challenges ng bawat isa, alam namin yung mga sufferings and heartaches and hardships ng bawat isa. And we thank you that you have given us that ability to comfort one another and to continuously love one another. But allow us to always be reminded that even when alone, even if kami na lang po ang mag-isa, alam namin na makakahanap kami ng comfort na nagmumula sa iyo. Dahil ikaw po at wala nang iba ang totoong nakakakilala sa lahat ng pinagdadaanan namin sa buhay. Kaya po salamat sa pagkakataon na naririnig namin na iyong salita, na patuloy namin na aalala, Panginoon, ng katotohanan, na ang comfort at ang kaaliwan ng aming buhay hanggang sa aming kamatayan ay nanggagaling lamang sa iyo at wala ng iba.
Patawarin mo po nawa kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami ay humahanap ng kaaliwan sa iba. Kung kami ay naghahanap ng comfort sa mundong ito. Kung kami ay naghahanap ng comfort sa sarili naming mga status or sarili naming mga definition of what comfort could be. Forgive us, O Lord, for always being in a position that we might neglect the comfort that comes from you. But always remind us, O God, that in the midst of all this storm, Panginoon, we know that we can find comfort in you and no one else. Thank you for your love, O God. Thank you for your truth, O God. Thank you for your forgiveness, O Lord. And thank you for your grace. And may you continue to be with us and find comfort in you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen.